TL has always used, and they win with it. Yeah, and really, yun yung pagiging young GOAT ni Carl TZ with all of the achievements in his belt. But then, as we head on to the draft, makikita natin na nasa blue side ang FNOP. But then, for Team Liquid Philippines, they'll be taking the second pick. Right. Okay na? Gusto ko lang sabihin, open lahat. Open lahat! Open ang Ling, open ang Fanny, open ang Roger, Bahala kayo. open ang Julian. Let's go! Okay, Fnatic Onyx, walang Zasco ng Jusin, pero again, open ang Roger. Pwede nila kunin ito for Kelra, flex factor na rin. Pero Ling talaga, yung papakita ng King Kong. Alam mo si King Kong, ayoko sanang tawagin sinungaling siya, pero medyo sinungaling siya eh. Diba? Alam niyo una, parang di siya ganun kagaling. Yung kay Sassy. Giselle, yung ayos sa Oo, Sassy oo, lang. oo. Tapos, proceeds to First picking Ling. Diba? Oh, and first pick Ling, yan, kinuha ni Roger. And Julian, grabe, sinicure yung dalawang flex. Kasi nilalaro nila tong Julian sa mid lane. Once is such a powerful 2 picks kasi you can, ang dami lahat pwede mag-jungle dyan and pwedeng none of them can go jungle. Yeah. And now, Fnatic Onyx, knowing na maraming flex factor dito yung Liquid, I think Ruby would be a nice pick. Ruby and Luo yung kinuha nila dito. Ito na yung Super Friend Special. Nakakatakot to kasi may global map presence sa Fnatic Onyx dito. Meron silang macro advantage for their side. And dahil meron pang Ling, parang nakakatakot gumalaw sa mapa. Oh, and then gusto ko lang din i-point out no na one of Kelra's heroes in this season ay ang pagpili sa Ruby in the gold. So definitely that's also a flex pick for Fnatic Onyx Philippines. And the powerful thing about it is basically any bush can be a Ruby bush. And pag nakalapit talaga si Ruby sa'yo, dire-diretso na yan minsan. Especially if there's someone else to follow up. Oo, hindi na nga totoo yung spell niya, hindi na nga I'm offended eh. Nakaka-offend ka pag tinamaan Siya yung ka. nang-o-offend. Yung nasa bush ka lang nananahimik, bigla may ihila sa'yo. Akala mo parang bawal kang mag-guard ng bush. Yun yung strength na pinaprovide ng Fnatic Onyx. Lalo pat meron silang hawak na Louis. Walang safe na bush dito for Liquid The bush is lava. The bush is lava. Unless makapag-establish sila ng sarili nilang territory. Now, coming to the second phase, Hylos ban. Ayaw nila sa kabayo. Medyo galit sila sa kabayo. Ang isa sa mga bagay na kailangan natin tignan is yung flex factor din ng Cho for Liquid PH. Although di naman masyadong flex kasi pinakita niya yung Tigreal. But this is definitely something that Fnatic Onyx might look forward to respect. Kasi si Sanford, siya nagpauso na ito pabalik eh. For the longest time nung nasa next play pa siya, pinapauso niya na yung Cho XP na tank. Ngayon, it's very viable because of the Thunderbolt. So, baka kailangan isipin ng Fnatic Onyx na kailangan tanggalin yung Cho ng Liquid PH. And even the Grok XP, yun na nga, itong dalawang binan ng Fnatic Onyx Philippines, si Sanford, yung nagpakita nito in a different lane. Ngayon, parehas wala na. First pick for Liquid PH. I think is to go XP para todo yung flex. Hanggang dulo. Hanggang dulo, no? Available pa yung Alpha, by the way. Yes. So, I feel like Glue, Terizla, maybe a Yuzong or Arlot for a Sanford, anything would suffice. Tama. Ito na yung bagong flavor talaga ngayon. I feel like the XP laners have a fun time with this. Nakangiti si Sanford. Nakangiti. Sabi niya, nakita ko to kanina. Alam ko na to. Kala nyo, nakita nyo na lahat ha. Let me show you what we're cooking in the kitchen for Liquid Philippines. Interested ako kung anong gagawin nila dito sa Ruby. I still feel like Ruby Gold is much nicer. Wala na rin kasi yung Claude. Kasi the other marksman that would be nice here is the Moskov. Ang problema sa Moskov is kailangan niya mag-purify against the Tick. Tapos may kailangan pang intindihin na Phobius. That will probably be using the Vengeance as the battle spell. So medyo malaki problema nung marksman dito if ever for Fnatic Onyx. Kaya inisip ko din dito, like, what's the matchup gonna be like pag nag-roam Ruby to? So I feel like Gold Ruby makes so much sense. Yeah. And there you go. It's Lock-in, insta-lock-in. Okay. You know, to me, interesting kung bakit ang nangyayari ay Ling agad in the jungle, tapos may double fighter kang sides. So nafa-funnel niyo yung Ling nyo, nasa kanya lahat ng resources as much as they could. And hindi niya kailangan mag-rotate as much in the both lanes kasi alam niya na hindi kayo ma-solo kill ng ganun-ganun lang. Gusto ko lang sabihin, mag-e-enjoy si Sanji dito sa game na to. Bakit? Ang dami niyang spell na pwede niyang kunin. Ayun. Nandiyan yung Last Insanity, nandiyan yung Minowan's Fury, I am minsan yung offended. Tempest of Blades pwede niya rin kunin. Pang sipilitas, Or, if gusto mo ng Sanji special, meron din siyang diversion. Parang everything is limitless. But then again, that can also be a double-edged sword for Sanji. So kailangan makita natin kung paano nga ba pagkaganahin ito ng koponan ng team against the young GOAT. Kaya naman to our casters, please take us to the Land of Dawn. At excited na nga kaming makita ang tapatan sa loob ng jungle. It's King Kong versus Carl Atizi. Sabihin na natin hindi gaano actually pasok na sa asatin tong dalawang to. Yeah. Sabihin na natin kailangan nating mag-antay ng mid to late game. Parang kung ako lang matatanong, gusto kong magbakbakan ng level 3 pa lang. Oo nga, maagang bakbakan ng ating masasaksihan. Lalo na yung composition ng lineup dito ng Fnatic Onyx ay panapan talaga. Pero kita pala kami. Ay muna, ayan. And in this early part of the game, I would say Burrito, no, kailangan talaga nating abangan yung power
spike ng isang Julian. No? Mauuna talaga ang Liquid dito dahil nga Julian ang kanilang gamit. Kailangan mag-ingat ng Fnatic Onyx ng bahya. Pero the moment that Ling hits level 4, ibang usapan na yun. Oo nga, no? Kailangan i-maximize actually ni Carl TZ yung lamang niya doon sa mga enhanced skills niya. Yung chain, yung sight, yung sword. Pero kasi dahil nga rin sa ginagawa ni Brusco, hindi rin siya basta-basta nagko-commit dito. And ang magandang ginagawa naman ng GLPH, may bantayan na. Binabantayan itong si King Kong. Oh, wait lang. May magaganap ba? Kamuntikan lang. Kumaga, saktong apiran lang ng ating mga romance. High five, sabay regen. Ganyan naman talaga ang galaw kapag nandito tayo sa early part. At agaran ngang medyo masasaktan si Sanford, pero medyo lang naman. May konting pokes din. And ito yung maganda sa isang X-Borg, no? Parang masasabi mo na lalamang dito ang si Sanford pag sabihin sa ampasan. Pero mamaya, kasama siya, kasi si Brusco ay natunaw kagad ng bigla. At napa-flicker na siya doon, ha? Oo, masakit kasi talaga yung Julian. Mas lalo, yung enhanced sight. Oo. Pagka natamaan ka nun, tas nababad ka, hindi talaga yung damage nun at kinailangan agad mag-flicker ni Brusco. But now in the first turtle, mukhang sa Liquid na talaga mapupunta ito dahil medyo malayo ang kupunan ng Fnatic Onyx. Oo, medyo maswerte pa nga ang Fnatic Onyx dito kasi hindi pa nagkakaroon ng mga minigame. Oo. Alam naman natin pag may Ling, ang minigame niyan ay ginagawang Lord yung purple buff, di ba? Pero wag natin kakalimutan na kung minigame lang ang usapan, si Super Friends with the diversion play. Mukhang kailangan mo maglaro ng hulaan o tago-taguan dahil hindi mo alam kung kailan niya gagamitin ang kanyang diversion play. Ang daming minigames dito, no? Una yung paghahawak dun sa purple buff na gagawing Lord. Oo. Pangalawa yung paghahanap dito kay Super Prince. At least kahit papano, no, may bawi din naman para doon sa mga laro na ito. Pero hindi nagbibiro at hindi naglalaro dito ang Team Liquid PH dahil ang First Blood ay makukuha ng kanilang kuna. Una, tinanggalan ng flicker. Ang step 2, tanggalan na ng buhay. Yeah. Ganon kasimple ang approach ng Liquid Echo pero gumagana naman. And so far, si Sanford ata ang nananalo sa lane against the X-Borg. And parang on paper, dapat lamang yung X-Borg, di ba? Pero grabe yung isang Cobius. Grabe, ang sakit talaga. At ang kunat na yun, punta na naman siya doon sa may bandang likod. Kaya lang ang katiri kasi ni King Kong. Ay! Ang blade, maat na ibaba. Namadali doon sa core. At makukuha ni King Kong ang kill. Kamuntikan na pero bumalik din naman yung Firaga. Nag-in-hit ulit ang Firaga ni Kirk. And this time around, of course, ay nakakuha ng isang kill ang Fnatic Onyx. Kaya naman ang lamang ng Liquid Echo ay nasa around 1K pa rin. Napakalaki pa rin naman yan for the early parts. Pero still, anybody's game kung team fight ang usapan. Ayun na, may number daw dun sa mapa. At ngayon ay magsisimula na naman ata ang minigame mula dito sa Team Liquid PH. Pero ang ganda ng ginagawa ni Super Friends, no? Oh. Tsaka ni Brusco, hindi nila hahayaan na ma-atake or magulo doon sa purple buff. Dahil nga naman, hindi mo rin matitiis yung dispersion and rotation, yung duality, yung passive, di ba? Tsaka naka-double fighter ang ang Fnatic Onyx. The moment na magsimula ang mga diversion plays, expect na puro team fight na po ang ating pinapanood. Kaya Burrito, winawarningan na kita. Uminom ka na ng tubig. Dunukin mo na ang laway mo dahil kapag nagsimula na si Super Friends, hindi ka na makakainom ng tubig pa. Naku, wala nang pahingahan talaga. Alam mo naman, ready ako sa mga ganyang mga action. Lalo na Fnatic Onyx at Team Ayan Liquid na, PH. ayan na. Kasama na pero doon yung ultimate mula kay JP at natunaw kagad itong si Brusco. Sino magiging next? Third dito, yung tinutunaw yung kanyang Firaga. Ang si JP, down to 40% na kanyang health. Si King Kong ay nakasilip ng 5K. Yung buhay ng third na ito, ang dami nangyayari dito laban dito. Habang si Sanford! napakakati talaga. Tanong na naman. Pero makukuha siya ni King Kong second kill. Ang makukuha Tempest of Blade! At si King Kong ang magwawagi doon sa third fight na yun. Habol pa rin dito ang Team Liquid PH. Pero matitake down siya ni Saji. Dudu ang ating kill score pero ang turtle ay mapupunta sa Fnatic Onyx. Way of the bogey din para kay Brusco. Tatlo ang pinaangat pero hindi matutuloy. Ang laban na yon, men, babagling ka talaga. Tapos pumasok ka doon, Tempest of Blades, retry, sabay hawi ng buhok. Way of the bogey ang tawag doon. May ganun pa no? Alam mo dyan, mas gana yung pagkimpi ka di ba? Yung hati mo sa gitna, talagang Oo. applicable yan. Kay King Saktong-sakto, Kong. di ba? Parang pagka pumasok, tignan mo mamaya yung link. Uulitin ngayon, hayaan nilang mag-turtle ang Liquid Echo dahil kung tutuusin naman, maganda din kasi yung entry ng Fnatic Onyx. Mas okay ata na ang magsimula ng pagong ay Liquid Echo para sa kanila. Oo nga, no? Kasi again, kailangan nilang isipin dito no, na para sa Fnatic Onyx, hindi naman nagmamatter kung sino yung magsisimula. No? Ang importante, buhay si King Kong, nakamasit lang siya doon sa mga pader at may threat talaga mula doon sa Tempest of Blade and Retribution, di ba? Oh, tsaka yung mga ganitong laban, gusto talaga ng Fnatic Onyx. They are a team fight-centric lineup. Gusto nila team fight ng team fight. May X-Board ka, may Ruby Gold ka. Kapag hindi nagti-team fight, hindi masaya ang Fnatic. Yeah, basag kagad yung Firago.
Brusco, pinadala nila dun sa ibaba. Nakita kagad yung pana ng Team Liquid PH at successful ang pag-takedown ng Torres sa ibaba. Ayan, mukhang dinadaan na sa utak ng Liquid Echo. Dahil nga gustong mag-team fight ng Fnatic Onyx, kaya mukhang naghahanap ang Liquid Echo ng magandang pwesto na lang around those turtles. Kung papanoorin natin yung pagpasok nila around that turret area, talagang makikita mo yung naka-abanding sa likod eh. They need to make sure na kontrolado muna nila yung area bago sila mag-push. Yun nga eh. Tsaka speaking of control kontrolado rin ni King Kong kasi yung mga galaw na ganito, yung mga macro plays, na-make down yung Tori doon sa itaas, at least may equalizer, sila na nahuli doon or nakuha doon. Pero ngayon, nabuhay na yung third turtle or pinakahuling pagong ng laban na ito. Pwestuhan na naman. Ayan nga, maganda ang pwesto ng Liquid Echo pero hindi nila kita si Super Prince. Magpapakita ng bahagya Sanford with the control on the Pixel Brush. Pero Okay. mukhang mababa na ang HP ng Turtle. Okay, 3K yung buhay ng Turtle, pero si RTC nakabawi na ng Domino West Fury habang Lost Insanity naman para kay Kirk. Kalahati yung buhay dito, JP naman yung nagdidirigal ng Tempest Ayun na. ni King Kong habang meron ding Lost Insanity mula dito kay Sanji. Ayun na nga. naman, itong si King Kong nandun yung Ayun na. pagkanoon and nandun yung pursuit mula kay Sanford pero nakabawi din at naka-shutdown itong si King Kong. Uy, tatlo ang namatay sa kamay ng Benny. Liquid Echo. Pero Brusco, Ay! si Benny kumakalmot na naman! Nakalmot ng bahagya dito si Brusco. Konting bitaw, pero bibitaw itong si Carl TZ sa attempt niya na makuha yung purple buff. Two turtles already in the hands of Liquid Echo. Isa sa kamay ng Fnatic Onyx. Pero mukhang lamang sa loob ng mid lane ngayon ng Fnatic Onyx kasi invade the blue buff or the purple buff rather dito sa side ng Liquid Echo. Makukuha kaya yung Unicorn. Yan ang aabangan natin kasi andyan na naman si King Kong. Retribution ay nasecure. At nakuha ni King Kong iyon. Ang ganda na naging simula ng Fnatic Onyx doon sa dalawang teamfight na nasaksihan natin kanina. At sila na ngayon ang may hawak ng lead Oo. in terms of the gold. Tsaka dito na nagsisimula yung pacing na hawak ng Fnatic Onyx din. Oo. Meron ng diversion na paulit-ulit nating makikita. At kahit nga bang pang teamfight kuno ang kanilang lineup, maganda rin ang side game push na napoprovide ni King Kong on this lane for Liquid Echo, no? Sa tingin ko kailangan talaga nilang mahanap yung prime targets katulad na lamang nung ginawa ni Sanford kanina. Oo nga no. And kung titingnan natin yung prime target talaga dito ay si Super Prince. Oo. Pero so far, para sa akin, napakaganda kasi pumosisyon ni Super Prince. And isa to sa mga comfy hero talaga niya. Tinan mo naman, nabubuntugan with the dispersion and rotation. And may hingang gagawin muna ang Fnatic at ang Liquid. Talagang tago-taguan muna ang laro. 10 seconds bago lumabas ang pinakaunang Lord of game number 1. Napakaganda ng pwestuhan ng Liquid Echo. Nice setup around that Lord area. Pero kung hindi naman ito masyadong iniisip ng Fnatic Onyx dahil meron naman silang one-way ticket doon sa likod. Oo nga eh, mabilis na para sa kanila na maka-diversion doon sa pwedeng pwestuhan. Pero nagsisimula na si Carl. 25k yung buhay ng Lord na ito. Pero alam naman natin yan eh. May ano pa yan eh. May i-reset muna yan. Kumbaga, ang goal nila dito, maka-minus 1 muna bago mag-commit. Hindi ka pa ba sanay kapag nanonood ka ng MPL Philippines? Alam mong kapag kinalabit si Lord, kalabit lang yan. Oo, wala lang yan. Papasayawin lang ng konti hanggat may mangyaring malupit na 3-4 HP already. Ang tanong all in na ba nila o bluff lamang ito? Hinahanap pa rin nila yung lane pero mukhang si Kirk ay haharap na rin. Okay, reset na naman. Soft reset lang ba ito? Si King Kong ay nakasilip din. Sanji, nandun yung kanyang mga pokes. Dispersion rotation from Super Prince. Reset na naman. JP? Ang sila gagawin si JP. Ay, Sa likod ng kanyang pagkulya. Naamoy ni Kelra. Galing. Nice pop ng conceal doon pero mukhang reset na naman ang Lord. 3-4 HP at mukhang si Kirk TZ ang hawak. Ililipat ang aggro kay Sanford pero si Kirk ay nananatili sa kanyang magandang pwesto kaya reset na naman ang ating makikita. Okay, pero makikita natin na nakaflow kasi dun sa may top lane at successful na nabasag. Ito na mga minions from Fnatic Onyx Philippines. Dinadaan na nila sa macro min. Oo. Ito na kumbaga lamang ang Fnatic Onyx in terms of sides kaya naman pwede-pwersa nila ng paulit-ulit. At ngayon na nagpakita na sa may bandang ibaba ang laners ng Liquid Echo, rumekta na sila ng Lord. Kontrolado nila ngayon ang area na to pero mukhang nag-aabang pa rin sila. Possible setup mula kay JP. Medyo delikado, dikit-dikit ang Fnatic Onyx. Alam kasi nila nakaka-clear lang ni Benny dun sa may top lane. Version play na pinaplano, likod ata ang punteriya nila. U-turn, sino ang tatamaan? Super Chris naghanap ng setup. Sanford at ang mauna. Okay, nanakap siya ng Lord na yon. Ako 5k yung buhay ng Lord. Andito na rin si King Kong pero nahigop siya ni JP at yun na naman ang kanyang kasalanan. Pagsak si Super Prince. Same with Kera. Unti-unti tumutok pa dito ang Fnatic Onyx. Hindi sama na natin si Kirk. Habang hinahabol ni Sanford dito si King Kong. Wow! Ito yung pokes mula kay Sanji and wipe out mula sa team Liquid PH. Ang linis ng galaw ni JP doon. Bantay sarado ang buong cavalry. In the bull. Bantay na bantay sa tatay. Daddy JP with the play. Oh my gosh, pero wala na sila mga minions dito. Pero magiging matagumpay ang pagbasa nila sa Torres sa may bandang gitna. May Lord pa kasi silang kasama. O ayan, mapapanood natin ang replay. Paano nga ba natapos ang Lord fight na yun? Tingnan natin yung instant replay. Din ang Intrix napakaganda kasi. Nung higop no, tapos bukod pa dyan, ay nagkasabay pa yung pagpasok. Tapos tuloy-tuloy na sana yung team fight. Pero tingnan mo naman, yung damage na nanggagaling kina Benny at Carl. Hindi rin nila napansin yung mga kalmot ni Benny doon eh. And Sanji, the Sansan Duo, talagang pinuruhan itong mga members from Fnatic Onyx Philippines.
Pero may Lord pa silang kasama sa gitna. Level 1 Lord pa lang naman to. Tingnan natin kung makakadepensa ang Fnatic Onyx. Agarang nagkaroon ng 5k gold lead ang Liquid Echo dahil sa napakagandang pag-push nila sa Lord. Agarang din umulti dito Ganda. yung Valentina to zone out and secure the bot lane turret. Okay, si JP ay nandito. Nag-aabang siya ng kanyang implosion. May Lord pa silang kasama. Pwede ata mag-base ang Kendra! Liquid PH. Ito na nga ata pagkatapos. Pero kasi naman minus tapos mula dito kay King Kong. Perfect! Muna mamamatay si Carlito. Habang si JP umaatras din. Pasok si King Kong dito. Pero mayroong pokes mula kay Sanji. Atras muna si Benny Cutie. Hindi siya nakakalmot ng maayos doon. Pero si Kelra! Si Kelra ang nakakuha doon kay JP. At atras ang itatawag ng Team Liquid. Kamunti ka na makapag-end ang Liquid Echo pero napakagandang I'm offended mula kay Kendra para humuli ng dalawa. And at that point on ay lamang na sila sa team fight na yun. Kaya naman sila naman ang magpupush. 10 segundo, hindi, 5 seconds na lamang para kay Sanford at Carl DC. Mukhang hindi sila makakuha ng inhibitor turret. Yeah, alam ng Fnatic Onyx, mababa pa ang death timer at hindi sila pwedeng sumugal na makipaglabanan dito sa Team Liquid PH. And knowing na lamang pa rin naman ang Team Liquid PH dito in terms of gold and for sure pati na rin sa items, kailangan muna nilang kalkulahin. Kasi nakita na natin, pinipili na nila yung mga team fights na nilalabanan nila. Ito yung masasabi natin na even if lamang sila, may disiplina eh. Meron. Kumbaga, hinahanap pa rin nila yung tamang oras para lumaban na tamang lugar. Mas lalo na yun. Napaka-importante ng tamang lugar ngayong lumaban in this meta dahil nga yung mga objectives natin ay ang bagay niyan. And if you fight in a wrong territory, kadalasan, kaya talagang balik na rin eh. At mas emphasize ba yan kung sakali makita tayo Hylos. This time around, the focus in the Tigreal, hindi mo pwede patulan to ng nasa maling lugar. Yun nga eh. Tsaka speaking of lugar, kailangan nilang ilista ang lahat ng mga magiging kasalanan dito ni JP. Nakailan na dito si JP. Oo. Ang ganda ng mga implosion niya, lalo na yung doon sa Lord fight na yon. At kailangan mag-ingat ang Fnatic Onyx. Andito na naman si JP. Sanford! Ako nila Lord. Andun si Sanford. Kalahati yung buhay. Actually, 40% yung buhay niya. Medyo mababa ang confidence level dito ni Sanford. Nakamaan na naman siya ng Lord. 12k yung JP! buhay. JP! Ano ba ang kasalanan niya? Dalawa na huli doon. Si Carlito makakuha ng Lord. Habang nandun yung Tempest of mula dito kay King Kong at mamamatay si JP. Pasok na naman. Cartesi dito ay atras din. Nandun yung pokes. Diversion Pero play! Diversion play. Si Sanji ang nahuli. Nakaibong Pendant. And don't know King. Wala talaga tatakbo dahil ang Fnatic Onyx ay nagwawala na. Andito na yung mga kalmot. Mula kay Benny Cutie pero hindi kakayanin ng kalmot. Kailangan niya lumayo. Flicker from Kirk. Pero may minyo sila doon sa mga kita. Atras muna. The Great Escape from Benny Cutie. Pero kakayanin ba niya maka-DP up? Wala na rin ang minyo sa gitna. Hahanapin kaya na, hahayaan siya. At patuloy nating makikita ang storya ng game number 1. Men, I just want to say, balibaliktad na yung nangyayari dito. Makaka-lord yung isa, makaka-hero yung kabila. Makaka-hero yung kabila, makakakuha ng objective yung isa. Hindi tayo nakakakita ng tunay na panalo sa mga team fight natin. Alam mo, buti na lang binalaan mo ako Umi kanina na maraming team fight talaga ang magaganap dito. Ngayon, nag-swing na naman ang momentum from Fnatic Onyx. Dahil nga doon, actually pangatlong team fight na doon na ipapanalo nila. O nababalik na talaga nila. The sustain coming in from Kelra. Yung pagpalit ng angulo, the moment na mag-diversion play dito si Super Prince. Talagang masasabi natin na yung sunod na team fight na lang talaga ang tatapos sa larong ito. Mainly because malapit na rin ang Luminous Lord or rather, the 18-minute Lord, yung Evolved Lord na tinatawag natin. Yeah, and nakita natin. At sobrang ganda ng diversion doon, ng implosion doon ni JP. Dumagdag sa kasalanan niya. Akala natin, nakalamang ang Team Liquid PH doon, pero kasi may ginawang mahika ang Fnatic Onyx doon na kung saan nakuha nila itong si Sanji doon sa diversion play ni Super Prince. Ito yung alam ko si Etomax nasa TNC na, pero ito yung angking regalo, yung iniwan, pamana ni Etomax before siya umalis ng Onyx Philippines. And I still remember the first time na ginamit ang Lu Yi kasabay ng isang Arlot, yun yung parang nabaliwang mundo. Nagulat sila na pwede pala yun. Hindi lang pala si Kai Soto ang nagugulat, no? Sila rin. Sila na rin. And at this point, mukhang reset at mag-aantay na lamang tayo para sa Lord. The moment na lumabas ang Lord na yan, hindi pa naman Evolved Lord ang ating makikita. Medyo mag-aabang ka pa ng 20 seconds bago makita yon, pero hindi na malayong abangan na rin yun ng Liquid Echo. Oo, may pag-abang na nga rin sila. And maganda rin ginagawa ng Team Liquid dito. At least, kahit papano ay hinahawakan nila lahat ng mga potential push na pwedeng pagtamaan ng diversion mula dito kay Super Prince. And maganda yung highlight mo, no? Isa sa mga naging tatak itong diversion mula dito kay Super Prince. Ngayon, napatempis yung play na. Thinking kung na-secure niya yung purple buff at naparetry siya. Naparetry siya pero hindi siya nakapag-purple, man. Di ba? Walang purple buff si King Oh Kong. no, mahirap ito. Mahirap ito para sa isang Ling. And alam natin kahit ang dami ng mga adjustment na ginawa dito sa isang Ling, pinababa na yung consumption ng mga skills na meron siya. But still, kailangan pa rin niya ng purple buff. Ito yung Ling na puyat. Ling na puyat. Yung mabilis mapagod.
Oo nga, no? Shoutout sa mga hindi natutulog ng may tununan kung matulog kayo ng matino. Mga bayaning puyat, yung mga bayaning puyat. Oo, men, pero ito itong Lord na to, malaki ang advantage ng Liquid Echo. This is already an evolved Lord at kailangan lang idaan sa speed push. At mukhang lilipat pa papuntang Lord Pit dito Okay. si King Kong. Alam nila na wala si King Kong, pero mabilis lang yan dahil nga Ling. Ngayon, hawak ni Sanji yung diversion play, 13k, 12k yung buhay ng Lord na ito. Wala nang atang panahon para ma-reset. 7k, andun si Carteezy, papasok na rin si King Kong dito. No! Pero si King Kong ang makakakuha ng Lord na yun. Dito na ang knockdown. Mula sa Fnatic Onyx kung sa si Sanji. Sino mag sa target ni Benny? Hindi makakatakas ba? Hindi, nakapagkalmutan na siya dito. Benny! Kay Kurt, tumabit Benny! na rin. At si Benny Cutie ay kakalmot muli. Kaya lang mamamatay si Carlito the Great. Pato din si Sanford. 4-man down para sa Team Liquid. 30 segundo para kay Sanji at Oh, no. JP. Aabot kaya ang Liquid Echo sa pagdepensa on this evolved Lord. Si Kirk lamang ang nawala sa kamay ng Fnatic Onyx. Pero pwedeng mag-diversion Benny. Pag isang naghahanap ng pwedeng gawin ako! Ay, nakita siya, nakita siya. Pero walang pake. Walang pake ang Fnatic Onyx. Gusto nilang i-push na lamang ang mid lane. Okay, 10 seconds para kay Sanji. Medyo kukapit talaga itong si Benny Cutie. Kakayanin ba ng kanyang mga kalmot? Ang pagdepensa dito, bumili na rin ang Winter Crown habang yung Tempest of Rain na nag-aamit. Ikaw, Sanji! Pagka si Benny Cutie dito, si Sanji na lang natitira. Andun yung Minowan's Fury. Kakayanin ata ng depensa. Nandito na si JP. Dahil nagpapos sa kanyang kasalanan na doon. Yung implosion, bagsak si Sanji. Buhay na rin si Carlito the Great. Pero nandun yung Down Wolf King. Hinay mo pwede play mula kay Kera. Dalawa ang mapapatumpa niya ngayon. Unti-unti na nagkakaroon ng pag-asa ang Fnatic Onyx and Maniac. Para kay Kera at sila magmawagi ng game. Number 1. Yeah.